Tatlo ang patay at isa pa sugatan sa pamamaril sa Barangay 40, Caloocan City. Nakita sa CCTV ang riding in tandem na itinuturong na maril sa lugar ng mga biktima. Live mula sa Caloocan, may unang balita si James Agustin. James! Igan, hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng mga nasawi sa insidente ng pamamaril dito sa Caloocan City. Tatlo nga ang kumpirmadong patay habang isa ang sugatan. Labis ang paghihinagpis sa mga kaanak ng inilabas mula sa iskinitang bangkay ng dalawang nasawi sa pamamaril sa Barangay 40, Caloocan City. Dead on the spot si Nilo Balili at kanyang bayaw na si Joel Camarino. Isinugod sa ospital ang 16 anyos silang kapitbahay na si Marian De Vera pero binawian din ng buhay. Ang 16 anyos na anak naman ni Balili na si Jamila, tinamaan din ng balat nagpapagaling pa sa ospital. Pasado alas 11 kagabi nang mahuli ang dalawang riding in tandem sa 2nd Avenue. Umikot sila hanggang lumiko patungo sa 1st Avenue kung nasaan ang bahay ng mga biktima. Matapos ang ilang minuto, kumaripas palabas sa Rizal Avenue ang mga salari. Nung una po nilang daan, may tinuturo po nila yung compound namin. Ngayon, di po sila dumiretso po ulit muna. Tapos nung pangalawang balik po nila, dire-diretso na po bumaba yung back ride na dalawa. Ayon sa asawa ni Camarino, nakita niyang pumasok sa iskinita ang dalawang angkas. Tinanong pangaraw niya mga naiwang rider na nagsabing may hinahanap silang Joel ang pangalan. Pinuntahan ko yung sa loob, makit sila sa taas, tinututukan nila yung bunso kong payat. Tapos, sabi ko, kuya, bakit niyo po tinututukan yung anak ko? Huwag ka makialam, babarilin kita. Tumakbo ko palabas, nagsisigaw na ako dito. Ang nanay naman ni Marian hindi akalain na madadamay ang anak sa insidente. Nakalabas pa raw ang anak sa iskinita para humingi ng tulong. May narinig kaming putok. Sabi ko, Diyos ko Lord, ano yun? Sabi ko. Tapos yun na, maya-maya tumakbo yung anak ko, mama, may tama ako, sabi niya. Sabi ko, saan? Hindi natarantan ako. Akala ko please lang talaga kasi sabi niya, baka sa tagiliran lang, ma. Walang maisip na posibleng motibong mga kaanak lalo pat wala naman daw kaaway ang mga biktima. Nananawagan din sila ng hustisya. Sakit sa akin yun kasi wala naman bisyo yung asawa ko eh. Trabaho, lang yan sa bahay, hindi nga lumalabas yan eh. Sa palagay niyo, sino gumawa? Mahal na Presidente, marami na po ang nangyayari na walang laban-laban katulad ng anak ko. Hindi po deserve ng anak ko mamatay ng ganon. Saka yung mga kasabayan niya namatay, wala po silang kaaway. Mabubuting tao po sila, bakit ganon? Tulungan niyo po kami na mabigyan sila ng katarungan kahit hindi na po maibalik yung buhay ng mga mahal namin. May persons of interest na ang pulisya. According to sa mga witnesses natin, 4 po itong pumunta dito sa pinangyarihan. So, yun ang tinitingnan natin. Lahat naman po ay tinitingnan natin kung ano po yung trabaho ni Joel, being a welder, at saka yung mga kamag-anak niya na nakasama dito. So, yun, kung ano yung trabaho nila, titignan natin, ipoprofile natin para sa ganun ay magkaroon tayo ng direksyon sa ating pag-iimbestiga. Samantala, Igan, yung babaeng nasugatan at nadapisan sa kanyang lieg ay nasa maayos ng kalagayan at nakalabas na sa ospital. Ang pulisya naman patuloy na nangangalap ng mga karagdagang ebidensya, partikular yung ilang kuha ng CCTV sa mga pribadong establishmento na malapit dito sa pinangyarihan ng pamamaril. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.